I would like to share with you, mga minamahal, about honor God by honoring the man of God. Parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaparangal sa mga tinawag, sa mga lingkod ng ating Panginoon. Okay? Excited po ako, mga minamahal, na i-share po ang bagay na ito sa inyo. Hallelujah! Okay? So bago po natin basahin ang scripture na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, I would like to recognize, acknowledge, and appreciate the sacrifices, efforts of our mentors, of our spiritual leaders of Prayer Church Worldwide Ministries. Sa buhay po ng amin pong spiritual director, Bishop Ross M. Nosuelo, our senior pastor, Reverend Dr. Alex C. Nosuelo, our division head, Pastor, Reverend Dr. J.C. Nosuelo. Thank you so much po, our beloved pastors. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Okay? So, allow me to read, mga minamahal, yung scripture na pinagkalob sa atin ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Okay? Basahin po natin sa New King James Version. Sabi dito, honor the elders. Let the elders who rule will be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Sa New International Version naman po, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Praise God. Sabi naman po doon sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, sabi niya, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahuhusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Okay? Purihin po ang Panginoon, manalangin po tayo. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito na muli kami makapakinig ng iyong salita. Basbasan mo ang iyong salita ngayon na mahayag, mangusap po kayo, magturo po kayo. I-anoint mo po ako, i-anoint mo din, Lord, ang bawat makikinig. We praise you, Father God. Salamat sa pribilehiyong ito na kami ay magsama-sama through online, Panginoon, upang ang iyong salita, Lord, ay patuloy na mapakinggan po namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Our topic is honor God by honoring the man of God. Mayroon pa akong tanong sa iyo, kapatid. Do you love God? Mahal mo ba ang Panginoon? Mahalaga ba siya sa buhay mo? At gaano ito kahalaga? Kapatid, ang isang bagay na higit na mahal mo at mahalaga ito sa iyo. At ito'y talagang pinapahalagahan mo. At ito'y talagang hinahanap mo. Kagaya po ng isang susi ng sasakyan, kapag wala ang susi, di po ba hinahanap yan? Para mapandar mo ang sasakyan, syempre. Kapag ang isang susi sa bahay ay nawala, inahanap din natin. Kasi hindi natin mabubuksan ang pintuan kapag wala ang susi. Ganun po kahalaga. Ngayon po, kapatid, ang tanong ko po sa iyo, ulitin ko, gaano kahalaga si Kristo sa buhay mo? Gaano mo siya pinapahalagahan ng lubos? Kapatid, kung talagang mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo yung pinaka-the best mo para maparangalan mo po siya. Para mapasaya mo siya. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sabi ng Luke chapter 10 verse 27, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Sabi po ng scripture. Alam niyo po, pag sinabi po nating honor, it means high respect. Mataas na pagkilala, mataas na paggalang. Ang pag-honor sa Panginoon, kapatid, ito ang pinakamataas at pinaka-the best na honor na ibinibigay. Ang pag-honor
sa ating Panginoon. Amen ba, mga minamahal? You honor God because of what you are giving, not what you get. Pinaparangalan natin ang Diyos sa mga bagay na ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Hindi ang mga bagay na natatanggap natin. Kaya kapatid, napakahalaga ang salitang karangalan sa Biblia. Ngayon, marami po akong katanungan sa iyo, kapatid, ngayon. Do you honor God by your body? Because your body is the temple of the Holy Spirit. Do you honor God by your talent and skills na pinagkalob sa iyo ng Panginoon? Do you honor God by your parents? Do you honor God by your family? Do you honor God by your marriage? Do you honor God by your finances, kapatid? Do you honor God by your job, your business? Do you honor God by your time? Do you honor God by your fellowship? Do you honor God by attending the church? Do you come to honor God, kapatid? Or do you come to just to attend the church? There's a difference po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Yung pag-attend mo sa simbahan na pinaparangalan mo ang Diyos, or umattend ka lang, basta makita ka lang, masabi lang na sumamba ka. Tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, Sunday is a holy day. Holy to the Lord. Banal ito po sa ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan, kung gusto mong parangalan ang Diyos, kung gusto mong itaas ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, alalahanin natin ang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Pinakita niyang halimbawa para sa atin. Nilikha niya ang lahat in 6 days, but in the 7th day, siya po ay nagpahinga, kapatid. Kaya kapatid, ano man ang pinagkakabalan po natin kapag kaaraw ng linggo, isang tabi po muna natin yan. Mayroon pong Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado pa para gawin mo ulit yan. Ilan mo naman yan, kapatid, para sa Panginoon. Kung mahal mo talaga ang Diyos, kung gusto mong parangalan ng Panginoon, do it that way, kapatid. Ngayon, do you honor God by honoring the man of God? Dito po tayo magfo-focus ngayon. Sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Kaya kapatid, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at papamahalan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Alam niyo po, mga minamahal, the pastor is from the heart of God. Ang mga pastor po ay galing sa puso ng ating Panginoon. Malapit sa puso ng ating Panginoon. Tinawag yan ng Panginoon, pinili yan ng Panginoon, inanoint yan ng Panginoon. That's why we must honor pastors, because this is what we honor God. Amen po ba, mga minamahal? Comment down below. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang pastor ay regalo po ng Diyos sa simbahan. Ang pastor mo ay regalo ng Diyos sa iyo, kapatid. Yan ay ambassador ng Panginoon, representative ng Panginoon dito sa lupa. Kaya kung iginagalang mo ang Panginoon, igalang mo din ang kanyang lingkod. Kung gusto mong parangalan ang Panginoon, parangalan mo din ang kanyang lingkod, kapatid. Okay? Kasama po yan. Kaya sabi ng Romans chapter 11 verse 29, "For the gifts and the calling of God are irrevocable." Hindi ito pwedeng mabago or hindi pwede itong magbago. Sapagkat hindi magbabago ang Panginoon. Dahil tinawag yan ng Panginoon, tinawag yan ng Panginoon. Pastor, paano yung mga pastor na nawala na?
pastor pa rin naman sila. Ang tawag nga lang po sa kanila, pastor na walang tupa. Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, ano ang layunin? Bakit ipinagkaloob ng Diyos ang pastor sa iglesia? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yun po, maliwanag po kapatid, ang layunin ng Panginoon. Bakit ang lingkod ng Diyos, bakit ang pastor ay ipinagkaloob niya sa iglesia? Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya mga minamahal, ang pastor mo ay itinalagayan ng Diyos to shepherd you, to shepherd us. Maaari maraming mahusay na pastor na napapakinggan mo through online o sa mga gatherings. But they are not shepherding you. They are not shepherding us. Hindi nga nila tayo kilala personal eh. Tama po. Now, sa mga pastor na nag-alaga sa iyo, laging andyan para sa iyo. Praying for you. Blessing you. Praying for your families. Kasama ang mga member ng iyong family. Yan ang ginagawa ng pastor mo, kapatid. Kaya honor them. Show appreciation. So pakita mo yung pag-appreciate mo, pagkilala mo sa kanila. Ngayon, how to honor the man of God. Kaya mayroon pong 3 bagay na napakalaga na gusto ko pong i-share po sa inyo, mga minamahal. How to honor the man of God. Una, bloom where you are planted. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 3 to 7, basahin po natin isa-isa. Sabi dito, ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming mga pangangailangan? Verse 5, wala ba kaming karapatan magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Kapatid, mahalaga po ang pinapakita po dito. Bloom where you are planted. Kapatid, ang makita ka ng pastor mo na ikaw ay patuloy na lumalakad sa Panginoon, lumalago sa Panginoon, kung saan ka itinanim, ay malaking appreciation na po yan. Malaking kagalakan na po yan ng pastor mo. Okay? Nasasaktan ang pastor kapag hindi tayo maayos. Nalulungkot ang pastor kapag hindi tayo maayos. Dapat tumataba tayo, hindi pumapayat. Kaya I hope, alam niyo pong ibig ko pong sabihin po doon, kapatid. Kaya nananatili tayo sa ating pastor sa hirap at ginhawa. Gusto ng ating pastor na tayo ay nagbubunga at sumasagana. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng Scripture, John chapter 15 verse 8, napaparangalan ang Diyos Ama na nasa langit kung tayo ay nagfo-flourish. Okay? Kaya kapatid, huwag po tayong palipat-lipat ng simbahan. Kung may problema, be part of it para ayusin ito. Para maayos. Hindi yung tatakasan mo, aalis ka, iiwan mo si pastor. Okay? Nai-correct ka lang ni pastor, ayaw mo na, lilipat ka na. Ni-rebuke ka lang ni pastor, lilipat ka na, ayaw mo na. Kapatid, kaya ka itinutuwid, kaya ka itinatama ng pastor mo dahil mahal ka niya. Lagi mong tatandaan po yan. Okay? Minsan kasi maluwag doon, kasi maganda ang music doon, kasi may aircon doon, maganda ang parking doon. Maraming tao doon. Kapatid,
Kung saan ka inalagay ng Diyos, doon ka kapatid mamunga. Doon ka dapat lumago. Okay? Kaya kapatid, ang paglipat ng simbahan is not an option. Is not suggestion also. Alalahanin mo during your weakest points, di ka naman dinalaw ng pastor doon eh. Kasi nga hindi yun ang pastor mo. Hindi siyang ibinigay ni Lord na mag-alaga sa'yo. Tandaan mo, kapag hindi ka Bible reader at hindi ka nagpe-pray, yun ang mahirap. Kaya nga mayroon po isang kwento, yung isang pastor ay dumalaw sa isang pamilya, sa isang tahanan. At pag upo ni pastor doon sa sala, sa harapan ng lamesa, mayroon po siya nakitang isang 1,000. At tong 1,000 na ito, kinuha niya at inipit niya sa Biblia na nakalagay doon sa harapan. After ng Bible study, siyempre pinakain nila si pastor, entertain nila si pastor, nagawain sila sa tahanan. Wala na si pastor. Ngayon, sabi ng mag-asawa, saan na yung 1,000 sa lamesa kanina? Wala naman tayong ibang pinapasok dito. Wala naman tayong ibang bisita, kundi si pastor lang. Alam niyo po, yung mag-asawa, sinumpa nila si pastor, talagang nagtampo sila kay pastor at ginudge nila si pastor na si pastor ay magnanakaw. Kinuha niya ang 1,000. Alam niyo po, sa galit ng mag-asawa, hindi na tayo aattend doon sa simbahan na yon. After 2 months, kapatid, nagkita sila ng asawang babae at ni pastor. Kinamusta siya ni pastor. Siyempre, walang kaalam-alam si pastor. Kamusta na kapatid? Bakit hindi ka na umaattend? Pastor, hindi na po kami umaattend kasi sabi po ng aking asawa, kayo daw ay magnanakaw. Nawala po yung 1,000 nung araw na yon nung kayo ay dumalaw sa amin. Ang sabi ng pastor, kapatid, nabuksan mo ba yung Biblia na nasa lamesa ninyo? Doon ko inipit yung 1,000 para hindi maitangay ng hangin. Sabi ni pastor. Ganun po ba? Alam niyo po, natauhan yung babae. Okay? Sabi niya, ibig sabihin, hindi niya binabasa yung Biblia after makaraan ng 2 buwan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, mahalaga na magbasa tayo ng Biblia para alam natin kung ano ang ginagawa ng pastor. Okay, mahigit 2 months hindi pala nagbabasa ng Biblia itong mag-asawa, itong pamilya na ito. Lumipat na ibang simbahan. Wala ding pagbabago. Grabe. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Psalms chapter 92 verse 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. We should bloom dapat, kapatid. Hallelujah. Are we blooming? Nag-bloom po ba tayo? Are we becoming more fruitful each day, araw-araw? Are we faithful to our pastor? To our God? Kapatid, ito po ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kaya, we should become our living part ng ministry po ni Lord. Help our pastor, support our pastor. Dapat lang natulungan natin si pastor, hindi pinagtutulungan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, ito po ang nais ng Diyos na gawin po natin. Kung ikaw man ay leader sa simbahan, membro sa simbahan, o ikaw man ay maging pastor na din at meron kang pastor na nakakataas sa'yo.
manatili tayo. Tulungan natin si pastor. Hindi yung aalis ka kapag pinayaman ka na ni Lord. Nung mahirap ka, pinagtitiisan ka, pinagtsatsagaan ka na dinadalaw, pinagpipray ni pastor. Pero ngayong guminhawa ka na, gumanda na yung buhay mo, iniwan mo na si pastor. Kapatid, kung mayroon kang katabi, sabihin mo, huwag kang ganon. Huwag kang ganon, kapatid. Okay? Kaya nga, be part. Complement, contribute sa ministry kung saan ka inilagay ng Diyos. Tulungan mo yung pastor mo. Alam niyo po, kapag ka tinutulungan mo si pastor, mas lalong nagtatagumpay at mas lalong nagbubunga ang ministry kung saan ka itinanim ng Panginoon. Okay, gusto ko pong tignan po natin doon sa Exodus chapter 32, no? Nung si Moises ay nakataas ang kanyang kamay, nananalo sila. Joshua doon sa baba. Pero kapag ka nakababa, natatalo sila Joshua. Pero ito'y napansin ni Aaron tsaka ni Hur. Na tuwing nangangawit yung kamay ni Moises na nakataas, ibinababa niya ito at natatalo sila. Kapag ka nakataas, nananalo naman sila. At napansin ito ni Aaron at ni Hur. Ang ginawa nila, kinuhanan nila ng upuan si Moises at sinuportahan siya. Alalayan, hawakan yung kamay ni Moises upang sila ay magtagumpay. Kaya kapatid, kung tayo ay susuporta sa gawain ng Panginoon na kung saan tayo itinanim, magfo-flourish tayo, magtatagumpay tayo, sasagana tayo. At matutuwa ang ating mga pastor. This is a purpose kung bakit nandyan ka. God is a God of purpose, kapatid. May layunin ang Panginoon kung bakit ipinalaga ka ng Diyos dyan sa ministeryo. Kaya tulungan mo si pastor, wag niyong pagtutulungan, kapatid. Kaya nga, 1 Timothy chapter 5 verse 17 and 18, ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi dun sa verse 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Itong nakakalungkot minsan wala nang ang sahod, wala nang ang tinatanggap si pastor. Hindi pinagtutulungan pa. Kaya pastor are worthy of double honor. Lalo na ang mga mahuhusay, mamahala at masigasig sa pangaral at pagtuturo. Kaya kapatid, lagi po natin tatandaan, the pastor's job is to take care of his church, and it is the job of the church to take care of their pastor. Vice versa po yan, kapatid. Hindi pwedeng one side lang. Okay? May nagbibigay, may tumatanggap. May tumatanggap, may nagbibigay. Kaya nga, ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 6, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay pinagpala, share your blessings. Lalo na sa mga pastor mo, sa mga lingkod ng Diyos na inilagay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi doon sa verse 14, doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Kaya ang Panginoon mismo ang nag-utos po nito. It is a command by the Lord. Natustusan ang pangailangan ng mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita.
Kaya ang sabi doon sa verse 4, okay, sa taas, sabi niya doon, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Kaya lagi natin alalahanin, ang pagsuporta sa pastor mo, ito'y pagpapakita na mahal mo ang Diyos. At mahal mo ang ipinagkaloob sa iyo. Okay? Kaya nga po, mayroon pong tinatawag na yung word na pastor, yung acronym. Okay? To support our pastors, to appreciate our pastor, to honor our pastor. Yung P, pray your pastor. Yung A, appreciate your pastor. Acknowledge your pastor. Okay? Yung S, support your pastor. Yung T, treat your pastor. Okay? Yung R naman po, remember your pastor. Lagi mo po siyang alalahanin. Hindi kapag dumadating ka sa matinding pagsubok, naalala mo si pastor, lalapitan mo siya, pastor, pag-pray mo ako. Pero kapag ka-blessing na, hindi mo na siya naalala. Kapatid, huwag ganon. Okay? Protect and take care your pastor. Bigyan mo po siya ng kasiyahan ng kanyang puso. Pahalagahan mo po siya. I-treasure mo po siya. Mahalin mo siya. Encourage mo siya. Tulungan mo po siya. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, hindi naman sasabihin ni pastor ang kanyang problema sa iyo. Sa kongregasyon. Yung kanyang pangangailangan sa pamilya, hindi niya po sasabihin, kapatid. Kasi ayaw ni pastor na ma-discourage ka. Ayaw ni pastor na ma-disappoint ka. Ayaw ni pastor na manghina ka dahil sa kanya. O ayaw ni pastor na matisod ka dahil sa kanya. Hindi yan sasabihin, kapatid, ni pastor. Kaya kapatid, sumunod ka sa kanya. Magpasakop ka sa pastor mo. Lumago ka at mag-bloom ka kasama ni pastor sa ministry. Amen ba, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon? Sumuporta ka sa lahat ng activities ng gawain na pinagkaloob kay pastor. Hebrews chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Affected din ang simbahan, affected din ang body of Christ. Kapag ka namimighati si pastor, kapag ka malungkot si pastor. Pero kapag ka masayang-masaya si pastor at sinusuportahan mo, tiyak, mas lalong magbubloom ang gawain ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kapatid, huwag ka nang aalis sa iyong simbahan. Mag-bloom ka doon, lumago ka dyan. Okay? Kaya nga, ang sabi din ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahal at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Praise God. Kaya kapatid, bloom where you are planted. Mahalin mo si pastor. Magpatama ka, magpaturo ka, magpatuwid ka. At lagi mong tatandaan, kapatid, ang blessing ay nasa covering ng lingkod ng Panginoon. Jesus Christ, your pastor, and you. Dapat magpa-umbrella ka sa blessing. Okay? Purihin po ang Panginoon. Pangalawang puntos, makikita natin sa verse 11 to 13. How to honor the man of God. Second, recognize your pastor's prayer. I-recognize mo yung panalangin ng iyong pastor, kapatid. Ang sabi doon sa verse 11, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo?
Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Praise God. Kaya kapatid, recognize the prayer of your pastor. Recognize corporate blessing and corporate efforts. Kung pinagpala ka, it's not because of your prayer alone. May pastor ka na nag-pray sa'yo. Kung bakit ka na-promote, kung bakit nag-increase ang salary mo. Because of your pastor. Kahit noong celebration mo, nakalimutan mo siya, during your battles, kahit di mo man alam, kapatid, pinagpe-pray ka niya. Pero nung mayroon ka na, nakalimutan mo na yung corporate efforts. Gusto mo ikaw na lang mabless. Kapatid, huwag kang ganun. Always remember your pastor. Naalala mo ba, kapatid, si pastor kung ikaw ay kumakain sa masasarap na restaurant? Nakamusta mo na ba siya kung kumain na si pastor, kung kumain na yung pamilya ni pastor? Kung ano ang kanilang ulam kinakain? Sa panahon na ikaw ay masayang-masaya at nagsasaya with your family, naalala mo ba si pastor kasama ang kanyang pamilya? Yung success ng ministry nung panahon ni Apostol Pablo, they fellowship together, they pray together, they enjoy together, they saw results together. Nakita niya yung resulta. Kaya kapatid, alalahanin natin na may mga nananalangin sa atin. Amen ba, mga minamahal? Hallelujah! Kaya kilalanin po natin sila, kapatid. I-appreciate natin sila. I-honor natin sila. Pangatlo, how to honor the man of God. Sow seed to your pastor. Magtanim ka sa lingkod ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 9 verse 14. Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Praise God. Ang magandang pagtatamnan natin or ang matabang lupa na pwede natin pagtamnan, kapatid, ang iglesia at ang lingkod ng ating Panginoon. Huwag po tayo manghinayang na magtanim sa mga lingkod ni Lord, lalo na kung may pangungusap ang Diyos. Okay? Kung nangungusap ang Holy Spirit sa iyo na magtanim ka sa Kanya, do it, kapatid. Right away, do it. Huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Baka mamaya, magtanong ka, sinabi hindi. Yari ka dyan, kapatid, kapag ka hindi. Kapag ka hindi, jablo na yan. Kay taning na yan. Kasi ang principle of the kingdom of God, give, and it shall be given. Ang sabi ng diablo, akin, akin, akin. Kaya kapatid, don't expect big things if we don't sow seed. Huwag tayong mag-expect ng malaking pagpapala kung hindi tayo nagtatanim. Kaya nga po, gusto ko pong i-testify yung goodness, yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay about po sa pagtatanim sa mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo po dati, nangangarap po ako na makapasyal sa ibang bansa, makapag-mission sa ibang bansa. Talagang gusto ko pong makapunta sa ibang bansa, makapag-mission. One time, may mga pastor galing Korea at ginather nila ang mga leaders, mga pastors sa isang lugar upang magturo ng salita ng Panginoon. At one time, nagturo din po sila about sa first fruit, about sa pagbibigay. At doon po ako kinausap ng Panginoon.
Doon sa maliit na pera na meron ako, sabi ng Panginoon, itanim ko sa misyonaring pastor na ito. At pinangalanan ko po ng tanim ito. Sabi ko, makapag-mission ako sa ibang bansa. Makapunta ako sa ibang bansa. Makapasyal ako sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon. After 1 years mahigit, pinagkaloob po ito sa atin ng Panginoon. Nakapunta po tayo sa Korea. Praise the Lord. Okay? At nakapunta din po tayo. Okay? Indonesia, Singapore, at nakapasyal din po tayo sa Hong Kong. Purihin po ang Panginoon. Kaya kapatid, anuman ang gusto mo, tabnan mo at aani ka. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, minamahal kong kapatid sa Panginoon, kung gusto natin magtagumpay, kung gusto natin maranasan ang kasagutan ng mga panalangin natin, tamnan mo yan. Bukod sa nananalig ka, bukod sa nagtitiwala ka sa Panginoon, nananampalataya ka sa Kanya, tamnan mo. At kapag katinamnan mo yan, kapatid, walang imposible sa Panginoon. Imo-multiply niya yan. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Hallelujah! Bilang pagwawakas, as Christians, we must live a life that honors God and honor the man of God. Amen po ba, mga minamahal? Let us love and honor our pastors. Meron at meron siyang sinacrifice, kapatid, para sa iyo, para sa atin. Pamilya ni pastor, karir ni pastor, ambisyon ni pastor, mga plano niya, asawa niya, mga anak niya, sinasacrifice po niya yan, kapatid. To take care of you. Para gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. Hindi po biro, kapatid, ang inilalaan ni pastor na oras, efforts, lakas para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paghahanda ng sermon, pagre-review, at pagmimisyon. Hindi naman po yan naniningil, kapatid. But when we honor them, God will honor us. At natutuwa ang Diyos, ganun din ang mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, kapatid, may mga maliman sila sa paningin natin, sa tingin mo, tao din po yan. Hindi sila perfect. But we are accountable to God, not to us. Our duty, your duty, kapatid, is to pray, submit, obey, and encourage them. Kaya, kapatid, bless your pastors, at wag na wag mo siyang iiwan, kapatid. Amen ba, mga minamahal? Hallelujah. Sabi ni Lord, I will bless those who bless you. You want blessing, kapatid? Honor God by honoring the man of God. Hallelujah. Glory to God, tayo po ay sama-samang manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita na nahayag sa araw na ito. Lord, salamat po sa mga lingkod mo na tinawag mo, pinili mo, inappoint mo para sa buhay namin, Panginoon. At sa mga nakapakinig, nakapanood na mensahe ito, Panginoon, tulungan mo po kami na lagi namin i-appreciate, i-honor, suportahan ang mga pastor na inilagay mo sa amin. Kaya Lord, i-bless mo pong lubos ang mga pastor namin na nangangalaga sa amin. I-bless mo ang kanilang pamilya. I-bless mo ang kanilang mga pinagkukuhanan, Panginoon, ng ikabubuhay po nila. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Inaalala namin sila. Dahil kung wala sila, Lord, hindi po kami magtatagumpay.
Hallelujah. Salamat po, Diyos. Sa iyo po ang kalwalhatian, kadakilaan, karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.